Pag in love ka, minsan hindi mo maintindihan ang pakiramdam mo. Magkahalong saya at pagmamahal at kaakibat nito ay ang pagkakontento. Unfortunately, wala talagang proof or method kung paano mo masigurado na siya na talaga ang forever mo. Basta ang alam mo lang sa relasyon na tumatagal ay yung pareho kayong masaya at nagkakasundo kayo. Pero alam nating lahat na mas confident tayo sa isang relasyon kung alam natin ang mga palatandaan. Kung ano ang mga pag-uugali na maaring magkonekta sa bawat isa para magkaroon ng tinatawag nilang lifetime relationship, aka forever. Narito ang iilang mga bagay na tutulong sa atin or sa'yo para malaman kung siya na ba talaga ang iyong forever. Una, kailangan na magpakatotoo pagkasama siya. Yung hindi mo kailangan magpanggap pagkasama mo siya. Kasi komportable ka, kahit sino ka pa. Kahit alam niya ang good and bad side mo. Maganda at pangit man ang iyong pag-uugali, hindi mo kailangan na mag-aalala. Yung tungkol sa background mo, alam niya. Tapos, itsura at tindig mo. Itsura ng harapan mo, likuran mo, pag tumagilid ka, hindi ka nag-aalala kahit alam niya. Buong pagkatao mo man ay hindi ka na kailangan na mangamba kasi alam niya at tanggap niya kung sino ka. Hindi ka mag-alala kung anong maaring isipin niya dahil panatag ka pagkasama mo siya. Alam mo at ramdam mo sa sarili mong secured ka sa relasyon niyo. Di mo kailangan itago ang ibang personality mo kasi tanggap ka nga niya at mahal ka niya ng buong buo. Ayon nga sa kasabihan na I love you of what you are, not of what you have. Maliban dyan, mas masarap pakinggan yung sabihan ka ng partner mo or jowa mo, karelasyon mo na kailangan kita dahil mahal kita kaysa yung mahal kita dahil kailangan ka. Pangalawa, pareho kayo ng goal at priorities. Kung minsan na-attract ka sa taong magkaiba kayo ng pananaw at priorities na naging okay naman, depende sa adjustment ng dalawa. Pero iba pa rin talaga yung pareho kayo ng hilig, priority, goal at pananaw sa buhay. Dahil isa yan sa dahilan para sa long-term relationship or yung tinatawag nilang long-lasting relationship. Yung compatibility is the key to create a deep and lasting relationship or connection between the two of you. Dapat iisa ang pathwalk nyo na paraan yun para magkasundo kayo. Ika nga nila, if priority match well, then you have the same fulfillment together. You share same vision. Yung tipong pareho kayo ng hangarin sa buhay, mga pangarap sa buhay, well, maganda ang kahinat na nun. Kasi nga, pareho kayo ng mga tunguhin, gustuhin sa buhay, mga hilig. Pangatlo, may mga pagtatalo man kasi hindi maiwasan, diba? Sa magpartner, may mga pagtatalo talaga, minsan hindi nagkakaunawaan. Pero, ito yung pangatlo, may pagtatalo man pero malumanay or may damdamin. May puso, hindi nagsisigawan. Hinahayaan ang bawat isa na ilabas ang saloobin. Hindi nagpapagalingan kung sinong talo o panalo, o magaling at bobo. Ang purpose ng kanilang pagtatalo or argumento is para ilabas lang yung hinanaing, yung hinanakit, yung saloobin, to explain something na nasa loob nila para magkaroon ng magiging open sila sa isa't isa. Yung tipong when having an argument, you are not insulting each other or pagiging rude. You are simply showing your passion of what you are arguing about. Yung ang purpose is ipaliwanag ko anong nararamdaman mo, di ba? Nagkakaintindihan ng maayos ang inyong kapwa-isip at damdamin. Alam ang salitang compromise, di ba? Hindi pinapairal yung pride. Matutong magkompromiso or yung partner mo is marunong mag-compromise para sa ikaliligaya or ikagaganda ng relasyon yung dalawa. Ang away o galit ay madaling humupa. Yung hindi hinahayaan na lumipas ang isang maghapon na magkagalit kayo.
Pang-apat, malalim ang respeto sa isa't isa. Ika nga nila, mutual respect for healthy relationship. Respect is the best foundation where you can enjoy all moment with a strong relationship. Mas lumalim pa ang commitments sa isa't isa at lumago pa ang tiwala o yung tinatawag na trust dahil sa pag-uugaling ganon. Number 5, committed kayo sa isa't isa. Yung pangako sa isa't isa na kayo lang at hindi maghihiwalay. Tapos, na laging nag-e-effort para magkaroon ng masayang relasyon. Bawat isa ay nag-e-effort para sa ikaganda ng relasyon nyo. Pareho kayo nag-a-adjust sa bawat isa. Pang-anim, kapanapanabik kung saan or kahit saan. Di nyo kailangan ng magandang lugar, mamahaling lugar, sikat, yung tipong ang mahalaga ay magkasama kayo na maging dahilan para exciting ang lahat ng oras, lugar, pagkakataon o panahon na magkasama kayo. Yung exciting kahit saan, basta kasama mo siya. Pang-7, baka sa mukha kung gaano kayo kasaya sa paningin ng iba, nahahalata ng iba. Alam mo that you are in a happy place when people notice na pareho kayong masaya at in love sa isa't isa. Diba? Kasi nakikita yun sa mukha, sa pagdadala sa sarili, at kung paano makipag-usap sa iba. Hindi ka bugnutin. Makikita talaga na expression, body gesture na masaya ka. So, your family and friends could be happy for you. Kasi alam nila, nakikita nila na masaya ka. So, yun ang isang palatandaan na siya na ang iyong forever. Minsan nga, kinaiinggitan ka pa ng iba kasi buti ka pa, nakikita mo na yung the one mo, yung forever mo, yung pang long-term relationship mo. Alam namin na magiging masaya ka. O diba? Napakasarap sa feeling yung ganon. Pang-8, nag-uumapaw na mamahalan. Hindi na uubusan ng sorpresa para mapasaya ka or mapasaya mo siya. Lagi kang suportado ng jowa mo and feeling secured ka pagkasama mo siya at sa relasyon nyo. Yung tipong nare-respeto ka sa lahat ng bagay. Masaya ka sa feeling na nakamit. O diba? Pati siya ay masaya din kung ano ang nakamit mo para sa isa't isa, sa inyong relasyon at sa sarili mo. Hindi kagaya sa iba na mag-isang nagmamahal na yung partner ay walang pakialam, yung tipong taken for granted ka lang. Parang ginagawa ka lang na pan-display or para masabi lang na may jowa sila. Yung walang pakialam. Naalala ka lang kung nag-iisa sila, malungkot sila, kung walang hawak na cellphone, saka ka lang nila makikita or maalala or ma-appreciate yung presensya mo. Kasi nga, hindi ka nila totoong mahal. Maliban na lang kung mahal na mahal ka, kahit hawak man yan, naka-Mobile Legend man yan, yung kabilang utak niyan, nasa'yo pa rin. Diba? Ika nga nila, masarap pa rin talaga ang pakiramdam na isipin niya or sabihin sa'yo na mahal kita dahil kailangan kita. Hindi yung kailangan kita dahil mahal kita. Tapos pang-9, ramdam mo sa puso mo. Nararamdaman mo, hindi naman tayo manhi, di ba? You figure it out that you have met the one o yung tinatawag din ng forever because you feel it inside your heart. Diba? Nararamdaman mo, malakas ang kabog ng dibdib mo. Yung intuition mo, instinct mo. Kasi, your intuition is telling you that you've made the right choice. Diba? Di mo na kailangan na magtanong sa iba. Kasi sa sarili mo mismo, alam mo na, siguradong sigurado ka na. Kasi nakikita mo sa kanya, nararamdaman mo, naiisip mo, yung puso mo, buong buo yung tiwala mo sa kanya. At alam na alam mo, siguradong sigurado ka. Pang-10, hinihikayat ka ng partner mo na mas gumaling pa. He or she inspire you to become the best version of yourself. He accept you of who you are. Kung sino ka man, di ba? Ika nga nila, a great partner encourage you to be the best. Mas masaya siyang nakikita kang mas okay or better, hindi bitter, di ba? He followed you in every steps of your dreams. Nasa likod lang siya para suportaan ka sa iyong mga pangarap. Di ka na pinipressure. Diba? Minsan, pinipilit na, gawin mo to. Diba? Sa taong totoong nagmamahal, yung tinatawag nilang forever,
hinihikayat ka na maging okay, gawin ang isang bagay na mas maging magaling ka pa or gumaling ka pa. Pero in a nice way. Hindi yung pinipressure ka na gawin mo, kundi ini-inspire ka to be the best version of yourself na kaya mong gawin, 'di ba? Alam natin, nararamdaman natin. So ikaw, yung partner mo, yung jowa mo, karelasyon mo, mayroon ba kayo nito? Well, kung yan, huwag mo nang pakawalan pa. Dahil sigurado ako, happy ending, malak fairy tale capture.